lines. Tara, sabay-sabay tayong matuto! At ang layunin ng ating aralin ngayon, una, natutukoy at naipaliwanag ang mga uri ng pagleletra, mga katangian ito, at mga iba't ibang uri ng alpabetong linya. Pangalawa naman, nakakagawa ng sariling disenyo sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang uri ng pagleletra at alpabetong linya. Ang panghuli naman ay papakita ang kasalihan at kasiyahan sa paggawa ng pagleletra at paglilinya. Gayon din ang positibong pananaw, tiyaga at pagnanais na makaunlad ang sariling kakayahan sa sining ng pagsusulat at paglilinya. Ano ang pagleletra? Mga bata, nakita niyo na ba yung mga magaganda at maayos na sulat sa mga karatula o diploma? Ang tawag dyan ay pagleletra. Hindi lang ito basta sulat, ito ay sining. Ginagawa ito ng maingat at may disenyo. At alam niyo ba, kapag sanay ka na sa pagleletra, mas madali kang makagawa ng maayos at magandang proyekto. Saan nga ba ginagamit ang letra? Mga bata, tumingin kayo sa paligid nyo kung merong mapangalan ang inyong paaralan. Meron ba? Meron? Paano nga ba natin malalaman ang pangalan ng isang bangko o tindahan? Tama! Sa pamamagitan ng letra. May 4 na uri ng letra na dapat natin makilala. At ito ay mga Gothic letters, Roman letters, script letters, and text letters. Ngayon naman ay isa-isahin natin ipakikilala ang mga uri ng letra. Simulan natin sa Gothic letters. Ito ay pinakasimple. Pantay-pantay ang kapal ng bawat bahagi. Walang masyadong palanguti. Pangalawa ay ang Roman letters. Mas elegante ito. May makapal at manipis na pante. Meron ding serif o buntot sa dulo ng letra. Pangatlo ay script letters. Parang sulat kamay. Ginamit ito noong panahon ng Europa. Parang sulat ng prinsesa. At ang pang-apat ay text letters. Ito ang may pinakamaraming kurba at palamuti. Makikita ito sa diploma at sertipiko. Social, diba? Mga bata, gusto niyo bang subukan kung paano gumawa ng hand lettering? Heto mga hakbang kung paano gumawa ng hand lettering. Una ay maganda ng mga kagamitan tulad ng lapis, papel, pambura at ruler. Pangalawa ay pumili ng styles tulad ng Gothic, Roman, script o text. Pangatlo ay gumawa ng gabay ng linya gamit ang ruler. At pang-apat ay i-outline ang mga letra ng dahan-dahan. At panglima, purahin ang mga gabay ng linya, pero mag-ingat, baka mapura ang mga letra. At panghuli, ay suriin at ayusin ang gawa. Pwede nyo itong lagyan ng disenyo kung gusto nyo. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang alphabet of lines. Hindi ito tungkol sa ABC, kundi tungkol ito sa iba't ibang linya na ginagamit sa pagguhit ng mga disenyo o plano. Alam niyo ba na may iba't ibang uri ng guhit at bawat isa ay may kanya-kanyang gamit? Una ay ang visible line. Ang visible line ay ang linya na napapakita ng tunay na itsura ng bagay. Pangalawa, ang hidden line. Ito ang linya para sa mga bahagi na hindi nakikita. Pangatlo ay ang center line. Ito ay para makita ang gitna ng isang bilog o bahagi. Pangapat ay ang dimension line. Ito ay may arrow sa dulo at ginagamit para ipakita ang sukat. Panglima naman ay ang extension line. Ito ay manipis na linya na pagtulong sa pagsukat. Huli ay ang section line. Ito ay ginagamit sa cross-section para makita ang loob ng bagay. Mga bata, tandaan ninyo ang iba't ibang uri ng guhit at ang kanilang mga gamit. Kapag gumagawa tayo ng plano kagaya ng bahay o proyekto sa IPP, ay kailangan natin ng mga linyang ito. Dahil ito ang tumutulong sa atin para mas maging maayos, sukat na sukat, at madaling maintindihan ang ating mga guhit. Ayan mga bata, natutunan natin ang iba't ibang letra at linya. Ngayon ay mas handa na kayong gumawa ng masining na hand lettering at maayos na disenyo. Laging tandaan, gamitin ang letra, i-drawing ang tamang guhit at higit sa lahat, magsaya habang naguhit ka. Salamat sa pakikinig mga bata at hanggang sa susunod nating aralin.